Royce Tubino confirms sa Chocomucho. CMFT tatapatan ang outside hitters ng Creamline. Ivy Lacsina simula na ng ensayo with next lead. Akari puspusang training with Coach Taka. Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas Bollywood trends. Matapos ang paghihintay, inilabas na ng Chocomucho Flying Titans ang announcement ng pangalan ng ika-4 na recruit ng CMFT para ngayong 2024. Ito nga ang inasahan ng karamihan na si former PLDT and Army outside spiker Honey Royce Tubino. Salute this dynamic soldier athlete turned powerful open hitter. Get ready for a season of explosive and tactical plays. Iyan ang caption ng Titans management sa kanilang revelation para kay Royce bilang newest member ng UB Girls. Matapos ang dalawang conferences sa PLDT ay umalis sa high-speed hitter si Tubino at ngayon ay magsusuot na siya ng purple jersey this year. Si Royce ang magiging ika-6 na outside spiker ng Chocomucho, kasunod nila Cici Rondina, Isa Molde, Regine Arocha, Mayan Mendres at wag nating isantabi si Des Cheng na kung mapapabilis ang recovery ay makakabalik volleyball action sa last quarter ng 2024. Kung kaya't ang Flying Titans ay posible nang matapatan ang malalim na pool of outside spiker talent ng kanilang kapatid na Creamline Cool Smashers. Ngayong All-Filipino Conference this February ay tatapatan nila Cici, Mayan, Isa, Regina at Royce, sila Eliza, Gemma, Bernadette at Rosemary. Kung noong nakalipas na second AFC ay naubusan ng bala si Coach Dante para sa manlalarong o-occupy ng left pin, ngayon ay madami na siyang mahuhugot na magde-deliver para sa team. Bukod sa skills, Royce is already a veteran. Siya ang pinakamatagal nang naglalaro kaya't isa din si Tubino sa aasahang magiging leader ng Chocomucho. Biro na lang ng ilan, sana'y wag magsabay na magkunot ng noo sila Royce at Dina dahil for sure ay makakaapekto ito sa mood ng Titans sa loob ng court. Sa panig naman ng next lead, nagsimula na ng kanyang ensayo si Ivy Lacsina with the rest of the Chameleons. Sa video ng training ng next lead sa loob ng San Juan Arena, kuha ang pagbibigay ni Coach Taka kay Ivy ng yellow-green na jersey at minelcome din ni Coach Minoa si Lacsina sa isang retweet ni Coach sa video. Given the skills of Ivy, malaki ang magiging contribution niya para sa kampanya ng next lead ngayong taon. Ganon din naman ang magiging tulong ni Coach Taka at ng kanyang sistema para sa improvement ni Lacsina. Kung paano natin nakita yung improvement ng mga manlalaro ng next lead ay for sure mababakas din kay Lacsina sa pagbabalik ng liga. Bukod kay Ivy, kaabang-abang din kung paano mag-iiba ang playing style ng Akari Power Chargers ngayong nasa ilalim na din sila ni Coach Taka. Kuha sa ilang mga litrato ang presensya ni Minoa sa ensayo ng Chargers. Sa pagdating nila Sultones at Domingo sa Akari, magiging nakakatakot ang Chargers this year. Paniguradong mas magi-improve ang blockings ng team dahil ito yung naging asset nila last second AFC. So what more pa kapag sila ay nakapitan na ni Minoa? At yung defense na naging butas nila last year ay mapupunan ni Gretchen Sultones bilang isa sa outside spiker na may pinakamagandang reception at digging sa buong torneo. Bukod pa dyan, alam naman natin kung saan nakatuon ang Japanese system. Sa defense, it all starts here. Walang magiging atake kung walang maayos na pasa. Kung sa service reception pa lang nag-improve na ang Chargers, hindi malayo na makapasok sila sa Final Four ngayong first AFC o kaya'y baka makapag-podium pa sila at maging sulit ang lahat ng naging gastos ng management ng team para mabuo yung grupo ng mga manlalaro ngayon ng Akari. Samahan pa ng guidance ni Coach Taka at ng kanyang coaching staff. So that's it for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!